Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, dumalo sa clarificatory meeting sa Department of Justice o DOJ kahapon ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senior Aguila. Paglilinaw ni DOJ Undersecretary Mico Clavano, hindi pa ito ang simula ng preliminary probe sa reklamo dahil may mga kailangan munang linawin para maiayos ang formal na investigasyon. Inimbitahan din ng DOJ ang mga testigo laban kay Senior Aguila. Pansamantalang pinalaya mula sa kustodiya ng Senado sina Kilario at mga kasamahan nito para dumalo sa pagpupulong. Matatandaang na-cite in contempt ang grupo noong September 28 matapos makailang beses itanggi ang child marriage na naganap sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte sa kabila ng testimonya ng mga biktima. Iniimbestigahan sa Senado ang ulat ng pagkakaroon ng Shabu Laboratory, alleged systematic rape, sexual abuse, trafficking, forced labor at child marriage na sangkot ang SBSI. Dahil sa paglutang ng mga bagong aligasyon sa nagdaang hearing, target ng kagawaran na mailabas ang resolusyon ng mga reklamo kina Kilario sa kalagitnaan ng Nobyembre. Nag-abiso ang Philippine National Police o PNP sa television and film industry sa pagtiyak na may karampatang permit ang ginagamit na airsoft weapons bilang props o theatrical property alinsunod sa umiiral na gun ban ng Commission on Elections o COMELEC. Base sa inilabas na Memorandum Advisory ni PNP Firearms and Explosives Office, Acting Chief Brigadier General Roger Quesada, kinakailangang mag-abiso ang film at TV makers sa Committee on Ban of Firearms and Security Concerns o CBSFC upang mabigyan ng Certificates of Authority ang gagamitin nilang props gun gaya ng airsoft o airgun at iba pang kahalintulad nito. Dagdag pa ni Quesada, papatawan ng multa ang lalabag dito at kukumpiskahin ng props na walang maayos na permit mula sa PNP at COMELEC sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 10918. Samantala, lahat ng rehistradong gun clubs at shooting ranges na akredito ng FEO, Civil Security Group at PNP ay pinahihintulutang magpatuloy sa operasyon sa kasagsagan ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong buwan. Isang pribadong van na patungong Albay ang nahulog sa bangin sa gilid ng Andaya Highway sa Comaday-Caday del Gallego, Camarines Sur, bandang alas 6:30 ng umaga ngayong araw. Ayon sa pulisya, posibleng inantok ang driver ng van kaya nahulog sa pinangyarihan ng aksidente na lumalabas na accident-prone area. Nagtamo ng minor injury ang mga pasaherong agad na tinulungan ng mga residenteng makalabas sa loob ng van. Samantala, patay ang isa sa mga pahinante ng truck na may kargang mga kalabaw at baka matapos mahulog sa kanal sa Pagbilao, Quezon nitong linggo. Batay sa ulat, papuntang Lucena City ang truck na galing Bicol nang tumagili dito matapos umanong mawala ng preno na nagresulta sa pagkamatay ng isang pahinante at lahat ng hayop na karga nito. Nagtamo naman ng malubhang sugat sa katawan ang 9 na iba pang mga kasamahan nito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.